Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 381. Sa loob ng Hillside Villa sa Coos Bay. Umupo si Jeric sa sofa at nag-browse sa International Stock Market Index sa kanyang mobile phone. Dahil binili niya ang stock ng Fidalgo Group sa halagang $4 na bilyong 2 araw na ang nakakaraan, kumita siya ng halos $4 na bilyong mula nang ibenta niya ito pagkatapos ng pagtaas ng 600%. Siyempre, kasabay ng pagyaman niya, bumagsak din ang presyo ng stock ng Fidalgo Group. Gayunpaman, hindi ito ang inalagaan ni Jeric. Noong una, ang mga mata ng pamilya Fidalgo ay kay Lilian, at nang maglaon, ang mga mata nila kay Luna. Paano hindi mabayaran ni Jeric ang Fidalgo Group ng mabigat na presyo? Ang pagbagsak sa presyo ng stock ng Fidalgo Group ay nakaapekto na sa negosyo nito, na naghihigpit sa financing at pag-unlad nito. Sa nakalipas na ilang araw, ang Fidalgo Group ay naglagay ng mas maraming pondo upang isave ang kanilang sariling mga stock. Nais lang nilang gumanda ang share price ng kumpanya at maiwasang magdulot ng mas malaking pinsala sa kumpanya. Habang nagbabrowse si Jeric sa International Stock Market Index gamit ang kanyang mobile phone, lumapit si Gerald. Nang makitang nakatingin si Jeric sa stock, biglang lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Sinabi niya kay Jeric, "Ilang araw na ang nakalipas, nakinig ako sa iyong payo at bumili ng $100 milyong na halaga ng mga bahagi ng Fidalgo Group, kumita ako ng malaking kita at dinobol ang aking kayamanan. Jeric, ikaw talaga ang maswerteng bituin ko, ang Diyos ng kayamanan." Dahil bumili si Gerald ng share sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ni Jeric, wala pang ilang buwan, nagbago siya mula sa isang bodyguard na may buwanang sweldo na $10,000 tungo sa isang mayaman na may net worth na $200 milyong. Sa makatuwid, si Jeric ay isang alamat sa kanyang mga mata. Napangiti ng mahina si Jeric. "Hindi ako ang iyong Diyos ng kayamanan. Swerte lang ako." Pagkatapos noon, naglabas si Jeric ng ilang lumang libro mula sa kanyang mga damit at ibinigay kay Gerald, at sinabing, "May kilala akong martial arts master at malapit ako sa kanya. Binigyan niya ako ng ilang martial arts manuals. Pero alam mo, wala akong martial arts skills na hindi ko alam. Ang manual ng martial arts na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iyo." Sabagay, martial arts practitioner si Gerald. Nang marinig niyang martial arts manual iyon ay agad niyang kinuha pagkabuklat ng ilang pahina ay agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagtataka siyang tumingin kay Jeric at nagtanong, "Jeric, lahat ito ay ilang malalim na martial arts secret manuals, kahit papaano ay lubhang kapaki-pakinabang para sa akin. I wonder kung saang sekta ang kaibigan mo, ang martial arts master ay galing." Sabi ni Seymour, "Hindi ko siya tinanong tungkol dyan. Tatanungin ko siya sa susunod na makita siya." Siyempre, hindi niya sasabihin kay Gerald na nakuha niya itong martial arts manuals mula kay Tristan, ang dating master ng Bagwa. Sinabi ni Sekel. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang martial arts manuals na ito kay Gerald ay dahil alam niyang kapaki-pakinabang ito sa kanya. Si Gerald ay isa lamang elite external force Marti A-list sa martial arts. Kabanata 382. Ang mga manual ng martial arts na ito ng Stargate ay maaaring makatulong sa kanya na maabot ang lakas ng mga top-tier martialists kapag nilinang niya ang mga ito sa pinakamataas na yugto. Ito rin ang dahilan kung bakit agad nagningning ang mga mata ni Gerald nang buksan niya ang martial arts manual. Masasabi niya na ang mga manual ng martial arts na ito ay may malaking pakinabang sa kanya, na mayroon lamang elite na panlabas na puwersa sa kasalukuyan. Naramdaman ni Gerald na kakaiba na hindi man lang alam ni Jeric kung saang sekta galing ang martial arts master, at ang kabilang partido ay nagbigay ng manual sa kanya ng ganito. Gayunpaman, napakasaya pa rin niya na makukuha niya ang mga manual ng martial arts na ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Jeric, "Bueno. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon kamahal na manual ng martial arts. Mag-aaral muna ako." Tumango si Jeric. "Oo naman, mag-aral ka na lang. Huwag kang mag-alala sa akin." Hindi napigil ang sabihin ni Gerald. "Maraming salamat, Jeric.
Malungkot na sinabi ni Jeric, hindi ba tayo magkaibigan? Kung magpasalamat ka ulit, babawiin ko itong martial arts manuals. Nang marinig na babawiin ni Jeric ang martial arts manuals, mabilis na sinabi ni Gerald, hindi na ako magpapasalamat, okay. Ngumiti si Jeric at sinabing, iyon ay higit pa. Sa sumunod na 2 araw, bukod sa pagbili ng mga stock, nanatili si Jeric kay Lillian. Matapos makuha ni Gerald ang manual ng martial arts mula kay Jeric, nagsimula siyang isawsaw ang kanyang sarili sa paglilinang. Kinabukasan, sina Jeric at Lillian ay nagkakaroon ng isang romantikong candlelight dinner. Nagring ang phone niya. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Kinuha ni Jeric ang kanyang telepono at nalaman na ito ay isang tawag mula kay Luna. Napagtanto niyang ito na ang pangalawang beses na tinawagan siya ni Luna nang mag-candlelight dinner sila ni Lillian. Talagang hindi naaangkop na tumawag sa oras na ito. Gayunpaman, naging kasintahan din niya si Luna. Hindi siya makatanggi, kaya sinabi niya kay Lillian, I have to answer a call. Babalik ako kaagad, Lillian. Siya na naman ba? Selos na tanong ni Lillian. Natural na si Luna ang tinutukoy niya. Tumango lang si Jeric sa kanya. Oo, baka may urgent siyang pag-usapan sa akin. Babalik ako kaagad pagkatapos sagutin ang telepono at itutuloy ang ating candlelight dinner. Tumango si Lillian. Sige at kunin ang telepono. Umalis si Jeric sa hapagkainan at naglakad papunta sa balkonahe sa labas ng sala. Nang makita sina Jeric at Luna sa telepono, hindi napigilan ni Lillian ang pag-iisip sa sarili, oh, Lillian, mahal ka niya noon pa man. Paano mo aaminin ang pagkatalo dahil lang kay Luna? Hindi ba sinabi ni Jeric na may ayos sa relasyon? Nauna akong kasama ni Jeric kaysa kay Luna. Kahit may ibang babae si Jeric sa tabi niya, ako pa rin ang first girlfriend niya. Ang aking katayuan din ang pinakamataas. Sa pag-iisip nito, ipinakita ni Lillian ang tiwala sa kanyang magandang mukha. Sa balkonahe, walang ideya si Jeric kung gaano ka-proud at kumpiyansa si Lillian bilang kanyang unang kasintahan. Kinuha niya ang telepono at nagtanong, hello, what's wrong Luna? Hoy Jeric! Kanina lang dumating sina Enzo at Eric sa bahay ko, sabi ni Luna sa telepono. Napangiti si Jeric. Pumunta ba sila para mag-propose ulit? Hindi, may hiniling silang magdala ng malaking kaban na puno ng ginto dito. Magdaraos daw si Enzo ng kanyang 60th birthday party bukas sa isang isla sa dagat at niyaya ang lolo ko na dumalo. Ang kaban ng ginto ay tanda ng pagpapahalaga ni Enzo. Sinabi niya na umaasa siyang mapanatili ang isang magandang relasyon sa pamilya Suarez magpakailanman. Nang sabihin ni Luna ang mga salitang ito, medyo naguluhan siya. Ito ay sobrang kakaiba. Kahit na gusto ni Enzo na maging kaibigan ng pamilya Suarez, at gusto niyang imbitahan ang aking lolo na dumalo sa kanyang ika-60 na pagdiriwang ng kaarawan, hindi na niya kailangang bigyan kami ng dibdib ng ginto. Ano sa tingin mo tungkol dito, Jeric? Nang marinig ito ni Jeric, nakita niyang medyo kakaiba din ito. Gustuhin man ni Enzo na ipakita ang kanyang sinseridad, hindi na kailangang magpadala ng isang kahon ng ginto sa pamilya Suarez. Malamang na hindi ganoon ka-simple. Sa sandaling ito, pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sa kanyang God's eye, natagpuan niya ang katotohanan sa likod ng mga aksyon ni Enzo, ang dibdib ng ginto at ang pagdiriwang ng kaarawan sa isla kaagad. Malinaw niyang nakita ang lahat. Kaya, sinabi ni Jeric sa telepono, Luna, ito ang sabuatan ni Enzo kung pupunta ang lolo mo sa isla para dumalo sa kanyang birthday party, ito ay lubhang mapanganib. Dapat pigilan mo siya. Jeric, totoo ba yan? Paano mo malalaman na nasa panganib ang lolo ko sa birthday party ni Enzo? Walang alinlangang nabigla si Luna sa sinabi ni Jeric sa kanya sa telepono. Sabi ni Jeric, hindi mahalaga kung paano ko alam. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, mahihirapan ka. Nakuha ko, Jeric. Pipigilan ko talaga ang lolo ko sa pagdalo sa birthday party ni Enzo, matibay ang paniniwala ni Luna kay Jeric. At sinabing, Kabanata 383. Madaling araw, sa kwarto ng Hillside Villa.
Pagkatapos ng isang gabi ng matalik na pagkakaibigan, sina Jeric at Lillian ay natutulog pa rin sa magkayakap. Ring, ring, ring. Biglang tumunog ang teleponong inilagay ni Jeric sa bedside table. Nagising siya sa ringtone. Maging si Lillian, na nakakulong sa kanyang mga bisig, ay hindi napigil ang buksan ang kanyang mga mata. Nagriring ang phone mo, Jeric. Hinaplos niya ang magandang buhok nito at sinabing, "Sorry to disturb you. Matulog ka na ulit." Tumango si Lillian sa kanyang mga bisig, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagpatuloy sa pagtulog. Kinuha ni Jeric ang kanyang telepono at nalaman na ito ay isang tawag mula kay Luna. Agad niyang kinuha ang telepono. "Luna, anong problema?" "Jeric, hindi ako pinakinggan ng lolo ko. Magiliw daw siyang inimbitahan ni Enzo sa kanyang birthday party. Paano ito magiging mapanganib?" Nag-aalalang sabi ni Luna. Tanong ni Jeric, "So, pumunta siya sa birthday party ni Enzo?" "Oo, kakasakay lang ni Lolo sa helicopter, umalis ng Manor, at pumunta sa isla sa dagat para dumalo sa birthday party ni Enzo." Walang magawa si Luna. Hindi na nagulat si Jeric na hindi nakinig si Mateo kay Luna at pumunta siya sa birthday party ni Enzo. Bukod dito, alam ni Jeric na dadalo rin sa birthday party ni Enzo ang iba pang 8 patriarch ng mayayamang pamilya. Sa harap ng kahon ng ginto na may imbitasyon, walang tatanggi. Sinabi ni Jeric sa telepono, "Luna, umalis ang lolo mo sa Manor. Natatakot ako na malalagay ka sa panganib kung mananatili kang mag-isa doon. Paano kung magpadala ako ng isang tao sa iyong Manor para sunduin ka?" "Well, then I'll wait for you here to send someone to pick me," she said, feeling at ease. Natahimik siya nang makitang labis ang pag-aalala ni Jeric sa kanya. "Well, pag-usapan natin ito kapag nagkita tayo." Jeric. Bye-bye." Pagkababa ng telepono, tinawagan agad ni Jeric si Gerald at pinasundo si Luna sa Manor. Nang makitang natapos na niya ang tawag, binuksan ni Lillian ang kanyang mga mata at nagtanong, "Jeric, dadalhin mo ba si Luna sa villa na ito?" Obviously, ayaw ni Lillian na ibalik ni Jeric si Luna dito. Kahit anong mangyari, umaasa pa rin siyang mapag-isa sa piling niya. Kabanata 384. Sabi ni Jeric, "Hindi ko gustong pahirapan ka, Lillian, pero nasa panganib nga siya ngayon. Kung mahulog siya sa kamay ng masasamang tao, pahihirapan siya." Nang marinig ito ni Lillian ay bahagyang lumambot ang kanyang tono. "Anong nangyari sa kanya, Jeric? Bakit sinusubukan ng mga masasamang tao na saktan sa kanya?" Ipinaliwanag ito ni Jeric kay Lillian. Binanggit niya na sinubukan ni Enzo na kunin ang yaman ng pamilya Suarez para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng marriage alliance. Gayunpaman, tinanggihan ni Lunad ang panukala kaya niloko ng pamilya Fidalgo si Mateo na pumunta sa isang desyerto na isla. Pagkatapos, susubukan nilang kontrolin si Mateo upang makakuha ng akses sa yaman ng pamilya Suarez at pilitin si Luna na pakasalan si Eric. Hindi sinabi ni Jeric na ang may-ari ng isla, si Green Hawk, ang nag-utos kay Enzo na akitin ang Mateo sa Skeleton Island, ngunit sa halip ay ginawa itong parang plano ni Enzo. Ito ay dahil sa pakiramdam niya ay tiyak na dadamay ang maamo at mabait na si Lillian kay Luna pagkatapos malaman ang kanyang kaunos-lunos buhay. Sa ganitong paraan, hindi siya magmumungkahi ng puot kay Luna, at baka handa pa siyang tulungan siya. Oo naman, nang matapos magsalita si Jeric. Balisang umupo si Lillian at sinabi sa kanya, nasa delikado at miserableng sitwasyon pala siya. "Jeric, kailangan mo siyang tulungan. Kung hindi, kung mahulog siya sa mga kamay ni Enzo, malamang na mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasan niya. Di ba sabi mo ipagtatanggol mo siya habang buhay? Hindi mo hahayaang mahulog siya sa mga kamay ng masasamang tao, kung hindi, dudulin ka ng iyong konsensya." Tumawa si Jeric. Mukhang tama siya. Bagamat nagtanim ng sama ng loob si Lillian dahil gusto siya ni Luna, mabait siya, puso at papakawalan ang kanyang sama ng loob kapag nalaman ang paghihirap ng iba. "Anong tinatawa-tawa mo? Mali ba ako?" Tumingin si Lillian kay Jeric at nagtanong. Tumango si Jeric. "Oo, tama ka. Halika, aking sinta, hayaan mong yakapin kita muli."
Pagkasabi noon ay hinayla siya nito pabalik sa kama. Tapos, natural silang dalawa. Ang matamis na panahon. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang isang Lamborghini sa looban. Bumaba sina Gerald at Luna sa sasakyan. Naghihintay na sina Jeric at Lillian sa looban. Napatingin si Gerald kina Luna at Lillian. Hindi niya talaga alam ang ginagawa ni Jeric. Hindi na nagsalita pa si Jeric at pinasundo na lang si Luna. Ngunit sa pagbabalik sa villa, kinumpirma niya na si Luna ang kasintahan ni Jeric matapos itong makausap. Kasama niya si Lillian sa Hillside Villa, at ngayon ay naibalik niya ang magandang babae mula sa Atita. Hindi ba natakot si Jeric na mag-away ang dalawang dilag? Kabanata 385. With a little concern, Gerald said to him, Jeric, ibinalik ko na si Miss Suarez for you. Tumango si Jeric. Salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkatapos, humakbang siya at sinabi kay Luna, itong villa ay bagong bahay na nabili ko. Maaari kang manatili dito sa mga susunod na araw. Bilang tugon, tumango si Luna sa kanya. Gayunpaman, wala sa villa ang kanyang atensyon. Bilang isang babae, natural niyang napansin ang napakarilag na si Lillian. Nang makita ito, nabalisa si Gerald at naisip, tapos na. Kapag nalaman ni Luna na si Lillian ang kasintahan ni Jeric, gagawa siya ng eksena. Gayunpaman, hindi itinago ni Jeric ang kanyang mga intensyon. Masigasig pa niyang ipinakilala si Lillian sa kanya. Luna, girlfriend ko ito, si Lillian Morales. Pagkatapos noon, ipinakilala niya si Lillian kay Luna. Lillian, ito ang girlfriend ko na nasabi ko sa iyo, Luna Suarez. Halatang nagulat si Luna. Halatang hindi siya makapaniwala na may girlfriend si Jeric. Nakaramdam siya ng labis na mali. Gusto pa niyang bugbugin sina Jeric at Lillian na parang shrew para mailabas ang kanyang kawalang kasiyahan. Gayunpaman, hindi niya magawa. Dahil maamo siya at may malalim na damdamin para kay Jeric. Sa sandaling ito, sinabi ni Jeric sa kanya, napasaya ba kita? Nasabi ko na sayo. Bago iyon. Sa maraming babaeng katulad ko. Kung nagsisi ka ngayon, pwede tayong bumalik sa pagiging magkaibigan lang ulit. Na-member ni Luna na sinabihan siya ni Jeric na maraming babae ang nagkakagusto sa kanya sa Stargate, pero hindi siya naniwala sa kanya noong panahong iyon. After hearing what he said, she immediately replied, hindi kita magiging kaibigan. Gusto lang kitang makasama habang buhay. Ito ang kanyang matapat na mga salita. Ang kanyang puso ay napuno ng damdamin para kay Jeric. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin ang kanyang hinaharap na buhay kapag iniwan siya nito. Hello, Miss Lunel, sa sandaling ito, humakbang pasulong si Lillian na may maganda at same time nang ngiti sa labi at inabot ang kamay kay Luna. Hindi lang si Luna ang natulala, pati si Gerald. Same time nang umiti si Lillian kay Luna habang iniabot ang kanyang kamay sa kanya dahil narinig niya ang tungkol sa kanyang miserableng buhay mula sa Jeric. Siya, na mabait puso, ay nagkusa na iunat ang kanyang kamay kay Luna, umaasang mabigyan siya ng kaginhawaan. Natauhan si Luna. Malinaw, si Lillian ay bukas palad at mapagparaya, at ang kanyang maganda at taos-pusong ngiti ay naging dahilan upang mawalan ni Luna ang kanyang pagtatangi sa kanya. Inabot din niya si Lillian at nakipagkamay dito. Hello, Miss Lillian. Laking gulat ni Gerald nang makitang nakangiti ang dalawang babae na nakikipagkamay. Hindi naman sila nagseselos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jeric at hinangaan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Jeric ay isang relationship gurut lang. Paano niya nagawang magkasundo ang dalawang babae? Masyadong mataas ang antas ng kasanayang ito. Kabanata 386. Pumasok sa villa sina Jeric, Luna, at Lillian at umupo sa sala sa ikalawang palapag. Pagkatapos, nagsimulang magtimpla ng kape si Jeric para sa dalawang babae. Nagsimulang mag-usap sina Lillian at Luna tungkol sa ilang casual na gawain. Pinuri nila ang isa't isa para sa kanilang mga damit, mga estilo ng pananamit at mga bagay-bagay sa linyang iyon.
Ang mga babae ay madalas na magkakasundo sa isa't isa at bumuo ng isang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagsisimula ng pag-uusap tungkol sa maliliit na bagay tulad ng mga damit at bag, na hindi gaanong mahalaga sa mga lalaki. Kaya naman, nang matapos si Jeric sa paggawa ng kape, nalaman niyang hindi na estranghero sina Luna at Lilian sa isa't isa. Masaya at natural ang usapan nilang dalawa. Isa-isang inilagay ni Jeric ang 2 tasa ng kape sa mesa at sinabing, "Luna, Lilian, magkape ka." Gayunpaman, ang 2 batang babae, na masayang nakikipag-chat, ay sumagot lamang ng, "Ornam," at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga damit at bag. Ito ang nagparamdam kay Jeric na napabayan siya. Pagtingin sa 2 babaeng masayang nagkukwentuhan, malapit nang magselo si Jeric. Maalab na nagkwentuhan ang dalawa sa loob ng kalahating oras bago tuluyang hamupa ang kanilang sigla. Saka lang nakaramdam ng kaunting uhaw ang dalawa. Kinuha nila ang kape na ginawa para sa kanila ni Jeric at ininom ito. Nakangiting sabi ni Jeric, "Akala ko patuloy kang magsasalita ng ganito." Ngumiti si Luna at sinabing, "Gusto mo bang maubusan tayo sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa amin ng buong araw?" "Tama na. Kailangan na nating magpahinga," bulong ni Lilian. Sa pagtingin sa 2 maamong dilag, hindi maipaliwanag na nasisiyahan si Jeric. "Well, papayagan kitang magpahinga bago ka." Usapan. Sabay na sabi ni Luna at Lilian, "Sok. Kailangan ba namin ng pahintulot mo para magpahinga kung gusto namin?" Eksakto. Naramdaman ni Jeric na maaaring hindi masunurin ang maamong mga Diyosa. Tila kailangang paamuin ang 2 babae ngayong gabi. Sa pag-iisip nito, si Jeric ay puno ng ambisyon. Sa oras na ito, naalala ni Luna na pumunta siya upang hanapin si Jeric para sa usapin ng kanyang lolo. Dahil naging maayos ang pakikitungo niya kay Lilian at nakipag-chat sa kanya, isinantabi muna niya sandali ang kanyang negosyo. Nag-aalalang tanong ni Luna kay Jeric, "Jeric, pumunta ang lolo ko sa birthday party ni Enzo sa isla. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Sinabi ni Jeric, "Nagsagawa ako ng ilang lihim na pagsasaliksik. Si Enzo ay nagsasagawa ng kanyang birthday party sa isang isla, at inimbitahan niya ang lahat ng patriarch ng 9 grade family sa kuwas na dumalo sa pagdiriwang. Ang layunin niya ay kontrolin ang patriarch ng mga mayayamang pamilyang ito upang makontrol ang kanilang mga imperyo sa negosyo at kayamanan ng 9 na mahusay na pamilya." Nang marinig ito, mas lalo pang nag-alala si Luna. "Hindi ba't nangangahulugan iyon na nasa panganib ang aking lolo?" Inalaw siya ni Jeric, "Luna, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang iligtas ang lolo mo." "Well, Jeric, dahil alam mo kung saan ang birthday party, umalis na tayo at iligtas si lolo ngayon." Tumayo si Luna mula sa sofa. At sinabi kay Jeric. Pinigilan siya ni Jeric. "Luna, kailangan natin siyang iligtas, ngunit hindi ngayon." Naguguluhan si Luna. "Kung hindi ngayon, kailan natin ililigtas ang lolo ko? Kapag dumating si Eric, oras na para iligtas natin siya," mahinahong sabi ni Jeric. Darating si Eric. Lalong naguluhan si Luna. Maging si Lilian ay nataranta. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Jeric. Gayunpaman, sinabi ni Jeric sa kanila, malapit nang dumating si Eric. "Maiintindihan mo rin. Sa manor ng pamilya Fidalgo. Sa maluwag na sala, mayroong mahigit 100 binata at babae. Ang babae ay nakasuot ng maselang pampaganda, mag-agarang damit, at mamahaling alahas. Ang lalaki ay maganda ang pananamit, gwapo, at marangal. Ang mga kabataang lalaki at babae na ito ay mga young master at anak na babae ng 9 grade families. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatali ang kanilang mga kamay at paa. Ang kanilang mga bibig ay tinatakan ng tape. Nakaupo sila sa lupa sa isang tumpok. Hindi naman sila mukhang maharlikang bata mula sa mayayamang pamilya. Sa halip, mas mukha silang bilanggo. Makikita na sa paligid ng mga anak ng mayayamang pamilyang ito, mayroong mahigit 100 martialists ng pamilya Fidalgo na nagbabantay sa kanila. Ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali, at ang kanilang mga bibig ay tinatakan ng tape. Nagsimula na ang ilang mahiyaing anak na babae ng mayayamang pamilya para umiyak.
Bagamat nakatatak ng tape ang kanilang mga bibig at nakakagawa lamang sila ng mga hindi malinaw na tunog, patuloy na umaagos ang mga luha sa kanilang mga mukha. Takot na takot sila. Bagaman ang mga anak ng mayayamang pamilyang iyon ay hindi kasing lupok ng mga babae, natatakot din sila. Inimbitahan sila ni Eric sa manor ng pamilya Fidalgo. Sa salita ni Eric, magdaraw sila ng isang party dito sa manor dahil ang kanilang mga ama at lolo ay pumunta sa isla para sa birthday party. Ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng mayayaman at makapangyarihang mga pamilya ay masaya na pumunta sa party. Gayunpaman, pagdating pa lang nila sa manor, ang mga bodyguard na dinala nila ay pawang pinasuko ng dalawang martialists na may kahanga-hangang kasanayan sa martial arts. Kabanata 387. Pagkatapos ay itinalis silang lahat at dinala sa sala para maupo sa lupa. Sa oras na ito, ang mga yabag ay nagmula sa gate. Napatingin ang lahat ng mga anak na lalaki at babae at nakita nilang paparating sina Eric, Emilio, at Xander. Sa lahat ng lalaking nakatali ang kamay at paa ay nanlaki ang mga mata at nanlalaki ang mata kay Eric nang makita siya. Ang kanilang mga bibig na natatakpan ng tape ay gumawa ng malabo at galit na mga tunog. Parang gusto nilang lamunin ng buhay si Eric. Gayunpaman, si Eric ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha at walang pakialam sa kanilang galit. Sabi niya, "Ladies and gentlemen, I'm sorry to have wronged you. Pero huwag kang mag-alala, magiging maayos ka. Dadalhin kita sa magandang lugar mamaya." Lahat ng mga kabataang nakatatak ang mga bibig ay nagbulungan. Hindi sila naniwala sa sinabi niya. Nais lamang nilang mabawi ang kanilang kalayaan. Hindi nila gustong pumunta kahit saan. Bukod dito, sa kanilang opinyon, ito ay ganap na hindi magandang bagay para sa kanila na kontrolin ni Eric. Siguradong hindi rin magandang lugar ang lugar na pupuntahan nila. Gayunpaman, sa harap ng kanilang takot, pagkabalisa, at galit, walang pakialam si Eric. Sa oras na ito, isa pang tao ang pumasok mula sa gate. Si Pete yun mula sa Hotel Royal. Nalaman namin kung saan nakatira si Jeric, Mr. Fidalgo, mataimtim na sabi ni Pete. Nasaan na? Naningkit ang mga mata ni Eric. Nasa tuktok ng Hillside Villa, area ng Coos Bay. Kakabili lang niya ng villa, matalim na mata na sabi ni Pete. Bakas ang galit sa mga mata ni Eric. Nawawala din si Luna sa manor ng pamilya Suarez. Sa tingin ko, malamang na nasa Hillside Villa siya ni Jeric. Sabi ni Pete, Mr. Fidalgo, nalaman nga ng mga tao namin na nasa villa ni Jeric si Luna. Ang galing. Mahuhuli ko silang lahat sa isang iglap. Ngumisi si Eric. Pagkatapos, sinabi niya kina Emilio at Xander, mga bantay ng pilak, pupunta tayo sa Hillside Villa ng Coos Bay. Parehong tumango ang malamig na mukha na sina Emilio at Xander. Kabanata 388. Sa hapon sa Coos Bay, umihip ang simoy ng hangin, at ang tunog ng alon ng dagat ay maririnig sa di kalayuan. Sa malawak na balkonahe sa ikalawang palapag ng villa, mayroong 3 sling chair na magkasunod. Sina Jeric, Lillian, at Luna ay nakahiga sa sling chair, nakasuot ng salaming pang-araw. Tamad silang naligo sa papalubog na araw. May 3 baso ng juice na may straw sa maliit na lamesa sa tabi ng upuan nila. Maginhawang nakahiga silang 3 sa mga sling chair, ninanamnam ang simoy ng hangin at naliligo sa papalubog na araw. Pinagmasdan nila ang pag-alon ng alon sa dagat, at pagkatapos ay tahimik na umatras. Maya't maya ay kumukuha sila ng juice sa mesa at humigop ng kaunti. Napakaganda ng kanilang buhay sa sandaling ito. Siyempre, walang katapusang mga paksang pinag-uusapan sina Luna at Lillian dahil naging pamilyar sila sa isa't isa. Sa kabaligtaran, si Jeric ay mukhang isang tagalabas, na nagparamdam sa kanya na walang magawa. Hindi ba siya nagustuhan ng dalawang babaeng ito? Bakit hindi sila tumutok sa kanya? Gayunpaman, natuwa si Jeric nang makitang maayos ang pagsasama ng dalawang babae. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga sasakyan ay biglang nagmula sa labas ng villa. Kriek! Biglang huminto ang sasakyan, at ang mga gulong ay humaplo sa lupa, na gumawa ng matalim na tunog.
Nagkaroon ng malakas na ingay sa labas ng villa, dahilan para mapaupo bigla sina Luna at Lillian. Hinubad ni Lay ang sunglasses nila at tumingin sa labas ng villa. Pagkatapos, nakakita sila ng 4 o 5 sasakyan na paparating sa labas ng villa, at mahigit 100 tao ang bumaba sa mga sasakyan. Sa isang sulyap, nakilala ni Luna na ang pinuno ay si Eric. Katulad nito, nakilala siya ni Lillian. Eric. Sabay na sigaw ng 2 babae. Tumingin si Luna kay Lillian at nagtanong, kilala mo ba siya? Naalala ni Lillian ang gabing iyon sa Hotel Royal, kung saan muntik na siyang pagsamantalahan ni Eric, at kumislap ang kanyang mga mata. Puot. Tumanggaw siya kay Luna at sinabing, ang bastos na ito, maaalala ko siya kahit maging abo siya. Habang sinasabi niya ito, si Eric, sa labas ng villa, ay tumangala at nakita niya sina Lillian at Luna sa balkonahe sa ikalawang palapag. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Panaginip ba ito? Ang 2 babaeng pinakagusto niya ay pareho sa villa na ito. Sa kanya naalala ang relasyon ng 2 babae at ni Jeric. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Ito ay masyadong unfair. Hindi niya nakuha ang alinman sa mga ito, ngunit maaaring magkasabay si Jeric. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may masamang ilaw, at inutusan niya ang lahat ng mga martialists sa paligid niya, atake. Agad na sumugod ang mahigit 100 martialists ng pamilya Fidalgo at hinampas ng mga palad ang bakal na bakod na pinto ng villa. Halos lahat ng martialists na dinala ni Eric ay intermediate at elite internal force martialists. Sabay silang umatake, nagpakawala ng malaking puwersa. Nakasarado man ang bakal na tarangkahan, sabog pa rin ito ng kanilang mga kamao at palad. Matapos mabuksan ang bakal na gate ng villa, pumasok sina Eric, Emilio, at Xander. Mahigit 100 martialists mula sa pamilya Fidalgo ang nagbantay sa harap nila. Nang marinig ang malakas na ingay sa labas, sumugod din si Gerald at 4 na bodyguards palabas ng villa. Nang makita si Eric at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa looban, malamig na sumigaw si Gerald, "Sino ka? Bakit ka nakapasok sa villa?" Sumulyap si Eric sa balkonahe sa ikalawang palapag at sinabing, "Narito ako para hanapin ang 2 babae sa itaas at patayin si Jeric. Kaya nandito ka para manggulo. Don't blame me for being rude to you." Nang marinig ito ni Gerald, kumislap ang mga mata niya sa galit. Guys, pagkasabi noon ay inutusan ni Gerald ang kanyang 4 na bodyguard, atake na tayo. Pagkatapos ay agad na sinugod ni Gerald at ng 4 na bodyguard si Eric. Gayunpaman, bago nila maabot si Eric, hinarang sila ng internal force martialist ng pamilya Fidalgo. Pagkatapos, si Gerald at ang iba pang 4 na bodyguard ay mahigpit na nakipaglaban sa mga internal force martialists ng pamilya Fidalgo. Ang mga tunog ng kanilang mga kamao at palad ay nagsasalpukan sa isa't isa, at ang kanilang panloob na mana ay lumilikha ng isang malakas na alon ng tensyon. Gayunpaman, si Gerald at ang 4 na bodyguard ay pawang mga external force martialists. Hindi sila kapareho ng mga internal force martialists ng pamilya Fidalgo sa lahat. Matapos magpalitan ng ilang galaw, hindi nakayanan ni Gerald at ng 3 pa ang mga pag-atake, at puno ng kahinaan ang kanilang mga atake. Pagkatapos, sinamantala ng internal force martialists ang pagkakataon na salakayin si Gerald at ang 4 pa. Bang! 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 Sunod-sunod na bumagsak sa lupa si Gerald at ang 4 pa. Agad na sumugod ang internal force martialists ng pamilya Fidalgo para hulihin at supilan sila. Matapos mahuli si Gerald at ang kanyang mga tauhan, puno ng galit ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi nila nagawang makawala mula sa mga kamay ng internal force martialists ng pamilya Fidalgo. Agad na naging bihag ang 5. Haha, akala ko malakas sila para magsalita ng malaki. Ngunit iilan lamang sila sa panlabas na puwersang militar. Nang makitang nahuli na ng kanyang mga tauhan si Gerald at ang 4 pa, agad na napangiti si Eric. Kayong mga bastos, kung maglakas loob kayong saktan sina Jeric, Miss Lillian, at Miss Luna,
hindi ko kayo bibitawan, galit na sigaw ni Gerald kay Eric. Nang marinig ang banta ni Gerald, humagalpak ng tawa si Eric at ang kanyang mga tauhan na parabang ngayon lang sila nakarinig ng isang nakakatawang biro. Hahaha, may mali ba sa utak ng lalaking ito? Hindi mo kaya, Raven, protektahan ang iyong sarili, ngunit gusto mo pa rin para protektahan ang iba. Sa tingin ba niya ay kaya niya tayong takutin ng mga masasamang salita? Sa balkonahe ng ikalawang palapag ng villa, narinig nila ang mga panunuya ni Eric at ng iba pa. Nag-aalala sila. Hindi marunong martial arts si Lillian. Nang makita niya ang mga martialists na dala ni Eric, alam niyang lahat sila ay magaling sa martial arts at marami sila. Maging si Gerald at ang iba pa ay walang laban sa kanila. Sa ganitong paraan, siya, si Jeric, at si Luna ay nasa panganib. Para naman kay Luna, nakikita rin niya na may mali, bagamat isa na siyang intermediate top-tier martialists, hindi siya natatakot sa mga internal force martialists ng pamilya Fidalgo. Masasabi niya na ang dalawang lalaking nakapilak na nakabalabal na nakatayo sa tabi ni Eric, na tahimik sa lahat ng oras na ito ay talagang nakakatakot. Iyon ay dahil kahit na siya ay isang intermediate top-tier Marty A-list, nakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi kapag kaharap ang dalawang lalaking ito na nakapilak na balabal. Ang lakas ng dalawang taong ito ay talagang hindi isang bagay na maihahambing niya. Kaya, tumingin siya kay Jeric. Pagkatapos, nagulat siya nang makita si Jeric na komportableng nakahiga sa sling chair na may kalmadong mukha. Para bang hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang villa sa lahat. Sa madaling salita, kahit alam niya ang nangyari sa villa, hindi siya dapat istorbohin ito at I enjoy ang magandang sunset. Nang maisip niya kung gaano kahanga-hanga si Jeric sa martial arts, alam niyang si Jeric na lang ang pag-asa niya. Kaya, lumapit si Luna kay Jeric at nagreklamo, nasa mood ka pa ring maligo sa araw inaresto na ni Eric ang mga tauhan mo. Noon lang bumalik sa katinuan si Jeric. Hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw at sinabi kay Luna, huwag kang mag-alala. Ayos lang. Magiging si Gerald. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Jeric sa paglubog ng araw, na malapit nang lumubog sa abot-tanaw ng dagat, at sinabing, tama na. Dahil nandito si Eric, oras na para iligtas natin ang lolo mo. Naalala ni Luna na sinabi ni Jeric na hindi pa ito ang tamang oras para iligtas ang kanyang lolo kanina, at kailangan nilang hintayin ang pagdating ni Eric. Kabanata 389. Napaisip siya sa sarili. Alam na ba ni Jeric na pupunta si Eric dito? Alam ni Jeric na pupunta si Eric sa kanyang villa. Siyempre, natutunan niya ito sa pamamagitan ng mata ng Diyos. Alam niyang pupunta si Eric sa villa, kaya hindi siya nagmamadaling pumunta sa Skeleton Island para iligtas ang lolo ni Luna. Dahil si Eric ang maaaring manguna sa kanya. Sa oras na iyon, maaari niyang patayin ang mga tao sa Skeleton Island kapag sila ay nahuli. Sa looban ng villa, nang makita ni Eric si Jeric ay agad itong tumigil sa pagtawa. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi niya nakalimutan na sinira ni Jeric ang plano niya sa Hotel Royal at muntik na siyang mabaog. Isa pa, hindi niya makakalimutan na nasira ang kasal nila ni Luna dahil kay Jeric. Napatingin si Eric sa dalawang lalaking katabi niya, sina Emilio at Xander, at sinabing, mga bantay ng pilak, itong lalaking nasa itaas ay si Jeric. Pakipatay mo siya para mailabas ang galit sa puso ko. Si Emilio at Xander ay walang ekspresyon na parang mga sugo mula sa impyerno, iwan mo siya sa amin. Pagkatapos, tumingin si Emilio kay Xander at sinabing, kunin mo ang dalawang babae, at papatayin ko ang lalaking ito. Sumagot si Xander, got it. Pagkatapos, lumipad silang dalawa sa balkonahe sa ikalawang palapag na parang mga agila, dumiretso sa Jeric at sa isa pa. Dalawa. Si Eric ay nagpakita ng tagumpay sa kanyang mukha at naisip na si Jeric ay tiyak na mapapahamak, nang makitang ang dalawang elite na first-rate na martialists ay tumama. Naisip niya na ang dalawang babae sa tabi ni Jeric ay mapapabilang pa rin niya sa huli. Gayunpaman, kapag naiisip niya ito, swoosh! Si Emilio at Xander, nakakalipad pa lang sa balcony sa ikalawang palapag ng villa, ay lumipad pa atras at nahulog.
Ngunit sa pagkakataong ito, may isa pang taong dumapo sa kanila. Si Jerick iyon. Nagulat si Eric at ang kanyang mga martialists nang makita si Jerick, na sumunod sa dalawang silver guards pababa, na nakahawak sa bawat lalamunan nila. Ang dalawang silver guard, na walang ekspresyon sa buong panahon, ay nasa paghihirap sa sandaling iyon. Ang takot ay lumitaw sa kanilang mata. Para silang mga bata na walang magawa sa harap ni Jerick. Naisip ni Eric na may nakikita siya kaya agad niyang kinusot ang mga mata. Gayunpaman, nalaman niyang totoo ang eksenang nasa harapan niya. Hindi niya nakikita ang mga bagay. Kabanata 370. Ngunit ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Dalawang silver guard na lang ang nakita niyang lumipad paakyat sa balcony sa second floor ng villa. Hindi niya nakitang kumilos si Jerick. Mabilis na kumilos ang mga silver guard kaya mahirap subaybayan ang mga ito. Kahit siya, nag-iisip kung tumagal ba sila ng higit sa 1 segundo upang makaakyat doon. Ngunit ang dalawang silver guard ay nasakop ni Jerick, at ang kanilang buhay ay agad na nasa kanyang mga kamay. Masyadong nakakatakot si Jerick. Natulala si Gerald at ang 4 niyang bodyguard na nahuli ng mga martialists ng pamilya Fidalgo, pati sina Lillian at Luna. Akala nila may nakikita sila. Sa sandaling lumipad ang dalawang silver guard sa balcony ng villa, kontrolado sila ni Jerick at dumapo sa courtyard. Ito ang unang pagkakataon na nakita nina Gerald at Lillian si Jerick na ganito. Nakita ni Luna si Jerick na natalo ang mga pinuno ng sekta ng Four Noble Sect sa gitnang rehiyon, kaya siya ay kalmado. Gayunpaman, sa isang kisap mata, napasuko ni Jerick ang dalawang silver guard na may kakayahan ng isang elite na first-rate na martialist, kaya nagulat pa rin si Luna. Bilasan mo, tulungan mo ang silver guards na harapin ang lalaking ito. Sa wakas ay natauhan si Eric at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na harapin si Jerick. Mabilis na sinalakay ng mga martialists ng pamilya Fidalgo si Jerick nang marinig iyon. Mabilis na ikinandado ni Jerick ang mga acupoints ng dalawang silver guard, dahilan para hindi sila makagalaw. Pagkatapos, gumalaw siya sa napakabilis na bilis na parang isang anino. Hindi nagtagal, tanging mga tunog ng kamao at hiyawa na lang ang maririnig. Mahigit 100 ng martialists ng pamilya Fidalgo, kasama na ang mga nakahuli kay Gerald at sa 4 na bodyguard, ay isa-isang pinalipad na parang saranggola na may putol na tali. Sa mga tunog ng mga bagay na tumama sa lupa na malakas na umalangaw-ngaw, higit sa 100 ng martialists ng pamilya Fidalgo ang nahulog sa lupa tulad ng mga sandbag, lahat sila ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip sa mukha ni Eric, at sa sumunod na sandali, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Ang nakasusuklam na presyon ay nagpabigat sa kanyang mga ambisyon. Si Jerick iyon, na nakangiting tumingin sa kanya. Sa kanyang mukha. Nang makita ni Eric ang ngiti sa mukha ni Jerick, nakaramdam si Eric ng lamig sa kanyang gulugod. Para siyang nasa impyerno at parang katapusan na ng mundo. Mr. Fidalgo, nagkita tayong muli. Nakangiting bati ni Jerick sa kanya. Gayunpaman, walang ngiti sa mukha ni Eric. Tinalo ni Jerick ang dalawang silver guard at lahat ng martialists. Hindi niya papakawalan ng lalaking ito ng ganoon kadali. Kinakabahang tumingin si Eric kay Jerick at nauutal, anong gusto mo? Puno pa rin ng ngiti si Jerick habang sinabi niyang, gusto kong mamuno ka. Lead the way. Natarante si Eric, pero mukhang natatakot pa rin siya. Hindi ba't banihag mo ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng 9 na dakilang pamilya, at pinaplano mo silang ipadala sa mga isla upang ang mga patriarka ng 9 na dakilang pamilya ay masunurin na ibigay ang lahat ng kanilang kayamanan sa iyong Panginoon? Diretso ang tingin ni Jerick sa kanya at nakangiting sabi. Sa pagtingin sa ngiti sa mukha ni Jerick, naramdaman ni Eric ang lamig sa kanyang gulugod. Alam na ni Jerick ang lahat. Paano niya nalaman? Habang iniisip ito ni Eric, mas nakakatakot si Jerick. Siya ay may hindi maarok na kasanayan sa martial arts. Alam niya lahat ng sikreto ni Eric. Tumingin si Eric kay Jerick at nauutal, paano? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nagpanggap na misteryoso si Jerick, ngunit makatuwirang sinabi niya,
Kung ayaw mong malaman ng iba ang isang bagay, huwag mong gawin. Higit pa rito, inimbitahan mo ang mga tao ng 9 Great Families. Malaking bagay iyon. Naligaw din si Eric sa ginawa ni Jeric. Sumang-ayon siya kay Jeric at naisip niyang tama ang kanyang mga salita. Upang maimbitahan ang mga tao ng 9 Great Families sa Skeleton Island para dumalo sa birthday party, pumunta ang kanyang ama para imbitahan sila ng personal at niregaluhan pa sila ng ginto. Imposibleng hindi ipaalam sa iba. Well, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Malapit na ang oras. Hindi ka ba pupunta sa isla? Wala ka bang pakialam kung samahan kita? Tumingin si Jeric kay Eric at pinagbantaan siya. Nasaksihan ni Eric kung gaano kalakas si Jeric. Kahit na ang isang elite na first-rate Marty A-list ay hindi katugma para sa kanya. Siyempre, hindi. Maaaring talunin ng isa si Jeric. Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa ni Eric ay gawin ang nais ni Jeric at dalhin siya sa Skeleton Island. Maaari lamang niyang ipit ang kanyang pag-asa sa Panginoon ng isla, ang Green Hawk. Pagdating nila sa Skeleton Island, umaasa siyang mapatay ng Green Hawk si Jeric. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Mabilis na sabi ni Eric. Nang makita ng dalawang Silver Guard na kontrolado ang kanilang mga sentimo na si Eric ay naglakas loob na ipagkanulo ang kanilang Panginoon, sila ay tumingin ng masama sa kanya at sumigaw, "Duwag!" Nang marinig ang mga sumpa nila, napayuko na lamang si Eric at nagpanggap. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa.